may magrarally na naman daw laban sa kay PBBM, no? Nako, ano masasabi niyo po doon, no? Payag ba kayo? Join ba kayo sa kanila? Sa Marcos resign? Kasi po, pagka nag-join kayo sa kanila, alam niyo ba, merong sinasabi ang Lord regarding that. Yung mga nagtatangkang patalsikin ng ating president. Yan, gusto niyo malaman kung ano sinabi ng Lord tungkol sa kanila. Yan. Pero teka muna ha, kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo kay Lola Madam Villanueva. Ano po? Yan. Tapos ay sa YouTube yun, no? Kasi yung dati kong YouTube, di ko na talaga mabuksan. Kapag nagbukas kayo, subscribe naman kayo ha, para madagdagan naman yung 5. Yung dati ko may 1,000 na yun nawala pa. Anyway po, ayan yung sinasabi ng Panginoon, kailangan po, ito yung sinabi niya noong nag-quiet time kami, sabi niya, kailangan na ang inyong Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay inyong takpan ng dugo ng aking anak na si Jesus. Sabi niya ganun. Sapagkat, yun nga, merong mga imbi. Alam niyo po ba ibig sabihin ng imbi? Sila yung, ayun ang sa adjective ng Lord sa mga nagpaplanong patalsikin si President Ferdinand Marcos Jr. Sabi niya, talagang mga imbi sila. Sabi nga ganun. Sabi ko, imbi. Ngayon ko lang uli narinig yung imbi. Ayun. Sabi ni Google, no, tinanong ko si Google, ano ba ibig sabihin ng imbi? Yan. Sabi niya, ito ay totoong masama, no? Siya ay hamak. Tapos, balakyot. Ang lalim din ng balakyot. Nakaririmarim. Ganyan. At mabaho. Hamak. Ito, titindi naman ito. So, yan yung mga yung mga nagnanais na mag pa-resign kay President. So, kung kayo sasama dyan, therefore, kayo po ay imbi. Sabi ng gano'n, sabi ng Panginoon, yun. Pero alam nyo, hindi po sila, pag-pray natin, na hindi sila magtagumpay. Ayun. Kasi, hindi maaaring siya ay mapalitan hanggang sa kanyang matapos yung kanyang termino sa 2028. Ganon. So, ipanalangin natin na patuloy na mabigo ito mga magraraling ito para patalsikin si PBBM, no? Kasi ang sama ng kanilang layunin, yan ang sinasabi ng Panginoon. Masama yung layunin nila patalsikin. Di ba yung ating constitution, hanggang 2028 ang ating president. Sino ipapalit? Si Sara. Gusto niyo bang ipalit si Sara kay Ferdinand Marcos Jr.? Nako naman, mga kababayan, nako. Yan? Pagre-rebelde sa ating bansa. Kaya kayo mga imbi, nagsumali kayo dyan. Sabi niya, so, patuloy daw tayo tayong mga tagapamagitan. Magpatuloy tayo sa matyagang pananalangin para sa ating bansa. No? Maraming suliranin bansa natin Tapos dagdag pa kayo, Marcos resign. Buti nga yung ating president, talagang ginagawa niya yung the best para sa ating bansa, di po ba? Doon din naman siya perfect, pero mga kababayan, yung kumpara naman sa mga pinaggagawa ni Sara, no, na gusto niyo bang ipalit kay Ferdinand Marcos Jr. si Sara Duterte? Nako naman, mga kababayan, nakita niyo na maugali, di ba? Hindi pwede. Yun, tapos sabi niya, asahan ninyo. Ito sabi ng Panginoon, napakaraming suliranin ng bansa. Pero asahan ninyong
ang aking pagkilos. Yun po yung sinasabi ng Panginoon na siya ay kikilos. Upang ang mga suliraning iyan ay magkaroon ng kalutasan. Yan. At sabi, walang imposible sa akin, sabi ng Lord. Patuloy akong gagawa para sa ikabubuti ng bansang sa inyo ay aking pinaglagyan, sabi niya. Patuloy ninyong mahalin at ipaglaban ang inyong bansa laban sa mga gahamang politikong naghahangad lamang sa sariling kapakanan. Yan. Ako, tagal ng sinasabi ng Panginoon yan. Yung ang gusto lang nila, yung para sa sariling kapakanan, magpasasa, sa pera ng ninakaw nila, maglakbay, naka-jet, wow naman, di ba? Pero samantala, ang bayan ay, si Tino, nalasa na naman nun. Ang dami na namang nabaha. At yan ay dahil nga, siyempre malakas nga na may ulan. Pero, yung flood control kasi na-corrupt. Ayan tuloy. Di ba, mga kababayan? Pero, ang gusto ng Panginoon, ang ating bansa ay maging maayos. At alam niyo ba, ang sikreto lamang talaga ng pagiging maayos na isang bansa, magiging maunlad. Ang sikreto, righteousness and justice. Kaya kailangan yung maging righteous, makatuwiran ang ating mga tagapamuno. At meron pong justice. Kaya ngayon yung justice serve na, di ba? Kanina pinag-uusapan nila yung sa TV sila Remulla, ganyan So, mga kababayan, patuloy po natin ipanalangin yung bansa natin na hindi manalo tong mga imbing ito. Imbi. Siguro kilala nyo na sila, Mga imbi. Ibig sabihin, masasama, mababaho, karimari-marim, balakyot, Grabe naman yung mga adjective na yun. Hamak, Masama. So, totoong masama. Yan, wicked, Yung mga imbi. So, yan po ang ating word for the day. Yung mga imbing yan, una, hindi mananalo, Di sila magtatagumpay, mga kababayan. At saka, ano pa ba yung sinabi ko kanina? Nasa note ko yan Kasi pagka nagko-quiet time ako, talagang nag-ano po ako, nag-journal, yan yung journal ko. Tingnan niyo naman, Tapos, sabi ng Panginoon, ipaglaban ang bansa, ang inyong bansa, laban sa mga gahaman, mga imbi, mga gahaman, yan, sila yan. Kaya yun. At sino sila? Mga politiko. Yung mga imbing politiko, gahamang politiko. Grabe naman. Kaya, pero, ang sabi ng Lord, kailangan maging makatwiran at makatarungan ang ating bansa. At yun ang patuloy nating panalangin. Yes, Lord. Nawa po hindi po magtagumpay itong mga imbi na to. At saka, Lord, talagang mahuli na po sila at nawa talagang maghari ang katuwiran at ang katarungan sa aming bansa. Mahuli itong mga gahamang politikong ito. So, mga kababayan, nagpapasasa sa kayamanan ng bayan samantalang mamamayan naghihirap. Yun po. So, yun po yung dapat nating panalangin, mga kababayan. At ito ngayon, yung Lola, si Lola Madam, nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kayo saya ng buhay. God bless everyone. Bye.